dun sa bukal ng tubig ng buhay. Uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. O kay sarap ng tubig na mula sa Diyos, lakas kagalakay na tamasa. Luwalhati't pagpapalay naranasan, kaya purihin ang pangalan niya. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Kaibigan, kung ikaw ngayon ay lalapit sa paanyaya ni Jesucristo, ang sala mo at uhaw ay mapapawi, tiyak magbabago ang buhay mo. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. As I look back on the road I've traveled, I see so many times He's carried me through. And if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies on you. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place I am preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies on you. My Redeemer
Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa Feasting on the Divine Verses. Ang ministeryo po na pinagkatiwala ng Panginoon po sa ating pong mahal na Bishop Freddy De Vega. At yun nga po, ginamit po mula ilang taon na po, no? Ginagamit po sa ating pong Christian life, no? Na nakakatulong po sa atin araw-araw, nakakapakinig po tayo ng mensahe ng Panginoon. Kaya shout out po sa ating pong mahal na Bishop Freddy De Vega, na patuloy po sa kanya pong mga gawain para po sa Panginoon. Kaya pagpatuloy po natin pag-pray ng ating pong mahal na Bishop. Grabe po, napaka-jam-packed po ng schedule niya. Actually, parang buong taon naman jam-packed po yung ating pong mahal na Bishop talaga. Talagang very busy sa vineyard ng ating Panginoon. Kaya kami po, ng mga tinuturuan po na ating pong mahal na Bishop, ay mahihiya talaga kung kami tatamad-tamad sa ministry. Kaya kami talaga inspired to do more for God, especially this 2025. Lalo na kita-kita namin sa aming pong mahal na Bishop, sa ating pong mahal na Bishop, na umpisa pa lang ng taon, sunod-sunod na po ang kanya pong mga speaking engagements, gawain, discipleships, counselings. Grabe, talagang napakabuti ng Panginoon at healthy pa rin po ang ating pong mahal na Bishop. Kaya lagi pong ipag-pray ang ating pong mahal na Bishop. So good morning sa lahat, good afternoon, good evening, nasan man kayong time zone, no? Magandang araw po sa ating lahat at Happy New Year po, no? Ito po yung first time kong mag-feasting ngayong 2025, kaya gusto kong batiin po ang lahat po sa atin ng Happy New Year. At unahin ko na pong batiin po ang ating pong mga kasama po dito po sa office, no? Good evening po sa nag-handle po sa atin ngayon sa feasting, si Brother Keben. Ang napakagwapong si Brother Keben. Kaya pag may pangalan ni Brother Keben, nakakabit yung word po na yun talaga, eh, no? At nakakatuwa rin po, no, na nag-special number po. Nabigyan po tayo ng pagkakataong mapakinggan po ang Do It po ng Tambalang, Tuzig, and Topher. Kaya shout out kay Kuya Topher. Hintayin mo, Kuya Topher, ang Do It naman namin na Unending Grace ni Kayna. Okay? So shout out po sa Loyola family, Pastor Margie, Ma'am Kish. Salamat po at tinuturuan nyo ng maayos si Topher at ngayon napapakinabangan po, no, sa ministeryo ng Panginoon. Kahanga-hanga po yun. At shout out din po kay Brother Aaron at kay Brother Joven na nandito po para sumuport din sa atin dito po sa feasting ngayong gabi. Shout out po kay sa lahat po ng mga taga-Japan, no, sa Living Water Baptist Mission Japan, sila Sister Dang Soriano, Sister Miho, lahat po ng mga kasama natin, Sister Tessa Antes, mga kasama po natin po, no, from Japan Mission. Salamat po sa patuloy niyo pong pakikinig sa programa po na ito. At birthday din po no, isa po sa kanila po, no, si Sister Sachiko Takatsuki Maturan. So happy birthday din po sa inyo, no. At good evening din po sa lahat po ng mga taga Living Water Baptist Church Santa Mesa, Living Water Baptist Church Paris, Living Water Baptist Mission London, Living Water Baptist Mission Milan, Italy, at ganoon po sa Canada, although magkaiba po yung time zone natin sa kanila, no? Malayong malayo po, pero good evening na rin po sa ating po mga kapatiran po from Canada. Ganoon din po sa Bible study po natin po mahal na Bishop sa Korea, good evening din po. At sa lahat po ng mga mission churches natin, both local and abroad, mga churches din po ng Living Water, nandito po sa Pilipinas, good evening din po sa inyo. Good evening din po sa Victory Fundamental Baptist Church and Missions. At yan, nandito po sila Sister Jessie. Ganun din po, good evening din po kala Sister Elena Viray, Sister Annalisa Lacunya, Mami Miriam Dicelio, good evening po. Ma'am Tessie Prieto, good evening po. Pastor Donald, happy birthday po. Belated happy birthday po sa ating pong Pastor Donald. Good evening din po, Pastor Donald. Good evening din po kay Sister Maricel Consina, Tong Navarrete, Brother Mark Manuel, yan, sa aking pong coach. Good evening po. Good evening din po kay Sister Emeline Shelvo ng Cyprus, no? Good evening din po kay Sister Diane Tixon, Brother Abraham Agar, good evening din po. Ganun din po. Good evening din po kay Sister Joy Liwanag, Sister Billy Remo. Good evening din po kay Sister Raina Austria. Sino ba mga nandito? Preacher Andre, good evening po, Preacher Andre. Sister Angel Sato, yan, from Japan din po yan. Good evening din po. Kay Brother Pyong, good evening Brother Pyong. Sister Cory Simanes, good evening po. Brother Cesar Alcantara, good evening din po. Ganun din po kay Sister Susan Visda, Mami Rose Tixon,
napakadami na po ng mga kasama natin ngayong gabi po, no? So, ayan, kay Sister Nora Rualo, kay Ate Kit, good evening po Ate Kit, Sister, kay Be Herrera, good evening din po. Good evening din po kay JC Asperga, at ganoon din po kay Mami V Mlosquata, Mama, good evening po. Good evening din po kay Kyle Aguinaldo. Ingat ka sa papunta mo sa Tarlac, brother. Kay Ate Lynn Manungsong, good evening po. Luz Viminda Ramos, good evening din po. Nelson Torres, good evening po. Sino pa ba mga isa-shoutout natin? Leia Perez, good evening po kay Sister Leia Perez. Sa aking kapatid, kay Sister Franchette, good evening din po kay Sister Franchette. Ganun din po kay Sister Susan Jose, at sa lahat na po ng kasama natin ngayong gabi, maligayang gabi po sa ating lahat, at naway safe po kayo habang nakikinig po kayo. Shoutout din po pala, no, kay Sister Jessica. Sister Jessica, nakikinig po yung Sister Jessica. Sister Marivic Alipio, good evening din po. Okay, so announcement lang po, no, before we go to our prayer this evening, no. Announce lang po natin na this coming January 9 ay ang National Baptist Day. Ito po ay nasa batas po, no? Nasa batas po, at ini-encourage po ang lahat po ng mga Baptist churches to celebrate this day. This is our day, no? Sa pag-alala po ng role ng Baptist churches sa nation building po sa ating pong bansa, no. So this January 9 na po 'yan, no, this Thursday, yan po ang National Baptist Day, at kami po, no, sa aming pong grupo, no, na meron po kaming celebration din po ng National Baptist Day sa Valenzuela Amphitheater. Ang ating pong mahal na bishop, ang speaker po niyan, 1 p.m. po. So sa lahat po ng mga taga Living Water Baptist Church, ganun po, Victory Fundamental Baptist Church, nawa po isuportahan po natin ito. 1 p.m. po yan, dapat nasa Valenzuela Amphitheater na po tayo, no? At ang ating pong speaker po sa araw po na yan ay walang iba kundi po ang ating pong senior pastor, ang evangelist po natin, Freddy De Vega. Kaya yan po, Baptist Day po yan, January 9. Tandaan na po ng mga members po ng ating pong church, no? 1 p.m. nasa Valenzuela Amphitheater na po tayo. So, ipag-pray po natin yung success po ng iba't ibang gawain po sa araw po na yan as we celebrate the National Baptist Day. Okay po, so this time tayo po ay mananalangin na po. Let us pray. Dear Father in heaven, thank you Panginoon sa napakagandang gabi po na ito. At kami Panginoon muli ay makakapakinig po ng inyong salita. Nawa Panginoon, gamitin niyo po ako Panginoon upang matuto po ang mga makakapakinig Panginoon, nang gagaling po buhat po sa inyo pong banal na salita Panginoon, at sa tanging Panginoon salita niyo lamang po ang aking maipahayag, hindi po ang aking sarili ko Panginoon, kundi tanging Biblia lamang Panginoon ang aking pong maipahayag Panginoon. Ganyan Panginoon, ingatan niyo po ang aming pong internet connection Lord, nawa po ay maging maayos po ito Panginoon, at wala po maging aberya o God. Lord, pinapadalangin din po namin sa inyo, Panginoon, aming pong mahal na bishop. Patuloy niyo po siyang ingatan, Panginoon, especially, Lord, sa kanya pong ministries po ngayon po, sa mga gamitin niya po ngayon, Panginoon. Patuloy niyo po siyang ingatan, O God. Bigyan ng wisdom at talino, O Lord. At ganoon din po, Panginoon, si Ma'am Marie, si Sofia. Nawa po patuloy niyo po sila bigyan ng good health, ingatan, Panginoon. At nawa, Panginoon, the Vega family, Panginoon, ay patuloy niyo pong gamitin po sa inyong ministeryo na alalay po Panginoon sa mga nanghihina, makaabot sa mga nawawala Panginoon, mga hindi pa po ligtas, O God, at makapagpalakas Panginoon ng mga simbahan Panginoon. Gamitin niyo po ang pamilya po na ito, especially our senior pastor, our evangelist Freddy De Vega. O God, iapadalang din po namin Panginoon sa inyo, ang mga kasama po nila sa bahay niya, patuloy niyo po ingatan, bigyan ng kalakasan Panginoon as they continue to minister to the family of our pastor, sila Ma'am Tessie, Pastor Orson, Sister R.A., Sister Chari, Brother Justin, ganyan din Panginoon, si Preacher Jojo, Sister Winnie, patuloy niyo po silang ingatan, Sister Flo, patuloy niyo silang bigyan ng good health, O God, at lakas Panginoon to continue assisting our pastor, O God. Lord, we also pray this Saturday, Lord, sa kasal po ni Brother Justin, na Panginoon ay maging maayos po ang weather at maging maganda po Panginoon ang ceremony, O God, at maging maayos po ang lahat po ng ito, Panginoon. We also pray, Panginoon, this coming Thursday, ang National Baptist Day, O God,
We thank you, Lord, for bringing us into the Baptist Church, oh God. Alam po namin, hindi po Baptist Church ang nagliligtas, oh God, but I'm so thankful, Lord, na nagtuturo ng tama, Lord, ang Baptist, at dito po ako nakapakinig ng tamang kaligtasan, oh God, at dito po ako, Panginoon, nagamit niyo po, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, at nawa, Panginoon, iba-ibang mga celebrations, oh God, on that day, ay pagpalain niyo po, Panginoon, maging kapuli-puli po sa iyong pangalan. Ikaw po pa rin, Panginoon, maitaas, Panginoon, sa lahat po ng mga celebrations po na ito. Especially, Lord, sa amin pong sariling celebration din po sa Valenzuela Amphitheater with our Bishop speaking, oh God, nawa, bigyan niyo po siya ng wisdom at talino at maging maayos po, Panginoon, safe at matagumpay, Panginoon, ang magiging programa po this coming Thursday sa Valenzuela Amphitheater. Even our Pastor Jabez, Lord, ang choir, nakakanta, Panginoon, ang joint choir, nawa, Panginoon, ay maging maayos po, Panginoon, bigyan po magandang boses ang lahat po na magpa-participate. We also pray, Panginoon, ang mga kapatiran po namin may karamdaman, Panginoon. Alam po namin, season pa rin po ng mga sakit. Nawa, Panginoon, pagalingin niyo po mga may ubo, may sipon, Panginoon, may lagnat. Si Sister Jude, Panginoon, nawa, maging maayos na po ang kanyang temperature at mawala na po ang kanyang fever at pagkahilo, Panginoon. Ganun din, Panginoon, si Sister Marisol Consina, patuloy niyo po siyang bigyan ng lakas, Panginoon, at financial provisions upang makontinue, Panginoon, ang kanila pong therapy, ang kanya pong therapy, oh God. We also pray, Panginoon, for Tita Aida Amican, Lord, na patuloy niyo pong pagalingin sa kanya pong karamdaman at palakasin niyo po, Panginoon, ang kanyang pangangatawan. At Lord, ang mga kapatiran po namin, hindi ko mababanggit isa-isa, Panginoon, ay sana, Panginoon, bigyan niyo po sila ng provision sa kanilang pong pagpapagamot at gamitin niyo po, Panginoon, ang mga gamot, ang mga doktor, ang kanilang pagpapahinga upang sila fully makarecover sa kanilang pong mga karamdaman. Ganun, Panginoon, si Amara, si Baby Amara, Lord, patuloy niyo pong palakasin, oh God, at pagalingin niyo po, Panginoon, sa anumang karamdaman, Lord. At Lord, ganun din po mga kapatiran po namin naghahanap po ng mga trabaho, mga Panginoon, dalhin niyo po sila, Panginoon, sa inyong kalooban para po sa kanila. Ganun din, Panginoon, ang mga ministeryo po ng Living Water Baptist Church, na mga Panginoon, pagpalain niyo po ito, Panginoon, at ang mga leaders, Panginoon, ang mga pastoral staff, preachers, deacons, mga fellowships, Panginoon, ay maging matagumpay po, Panginoon, so that we can be able to do more for you, O God, this year. We can win more souls, Lord. Nawa, Panginoon, ang mga spirituality ng bawat isa, Panginoon, ay maging maayos, Panginoon, that we can be like-minded, O God, na ang isipin namin, Panginoon, di amin po mga sarili, kundi ang isipin namin palagi, Panginoon, kung ano po ang kalooban niyo po sa amin po mga buhay. Lord, ganun din po, Panginoon, ang mga ministries po ng mga abroad, Panginoon, sa both local and abroad. Lord, palaguin niyo po sila, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga pastors na nag-handle po nito, Panginoon, ng mga missions and mga churches po namin, both local and abroad. Lord, thank you for your blessings, O God. Pagpalain niyo po kayo, Panginoon, sa mensahe po aming mapapakinggan ngayong gabi po na ito. Gabayin niyo po kayo, Panginoon, at patawarin niyo po kayo, Panginoon, sa po mga nagawang kasalanan. Jesus, we pray. Amen and amen. And this time, we will hear a special number. Crowds have lined the narrow streets to see this man from Galilee. Just a carpenter's son, say, leading fools astray, yet many need to give him praise, and in his eyes they glimpse the heart that seems
the hearts of all men, and he knows his Father's mind. He speaks his Father's words, for he comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. When my plans have fallen through, and when my strength is nearly gone, when there's nothing left to do but just depend on you and the power of your name. And as we call upon your name, your strength through weakness to show, we can know the Master's plan, extend the Master's hand when we come in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. His name will be worshipped forever. Creator, Redeemer, and King, my King. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes in the name of the Lord. The name of the Lord. To God be the glory po. Ingat ah. Amen. Thank you, Brother Abel, sa napakagandang awitin na yan. At I think ready na po tayo ngayon, no? Makinig ng salita ng Diyos. Sige nga po, kung kayo po ay ready na po makinig ng salita ng Diyos, please type Amen. Sige nga po, let me see po kung ready na po kayong makinig ng salita ng Diyos. Patingin nga po ng inyo pong mga chat na Amen.
Ayan, hintayin po natin. Ayan, good evening po, Ate Geraldine, Sister Geraldine. Ayan, ready na po si Brother Keben. Sino po mga ready dito na makinig na po sa tayo? Ready na rin po si Sister Marivic Alipio. Ganyan din po yung ate pong birthday girl ngayon. Ready na rin po, no? Ready na rin po si Brother Zig, si Sister Lynn Manungsong, Sister Dang. Ayan, at ready na rin po si Brother Aaron, Sister Mio. Okay, ang pong ready ngayon at tayo po mag-aalap po ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang Hebrews chapter 5 verses 11 to 14. Ang title po ng ating pong pag-uusapan po ngayong gabi po na ito, no, ay It's Time to Elevate Our Hearing. So, alam natin, ang dami natin napakinggan ng mga messages noong 2024. Ang aking pong katanungan, sa lahat po ng mga mensahe na ating po napakinggan noong 2024, meron po bang tumatak sa atin? Baka po ang reason kung bakit hindi tumatatak yung mga mensahe na ating pong napapakinggan sa buong taon is because hindi po nag-elevate yung ating pong pakikinig. It is now time for us, ngayong 2025 na po mga kapatid. Sa susunod yan, 2026 na po. Sa susunod, 2027 na po. At sa susunod po yan, darating na po ang Panginoon. Maybe it's time for us, for everybody of us, no, to elevate our hearing. Taas na po natin antas ng ating pong pakikinig. Ang ating pong verses po ngayong gabi po na ito, yung tatagpuan po natin sa Hebrews chapter 5, verses 11 to 14. Hebrews chapter 5, verses 11 to 14. Ang sabi po ng salita ng Diyos, of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. At mamaya po, i-expound po natin yung word po na dull of hearing, yung words po na dull of hearing, kasi yan po yung magiging basis po kung bakit kailangan po natin i-elevate yung ating pong pakikinig. Verse 12, for when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Verse 14, but strong meat belongeth to them that are full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Ang sabi po ng salita ng Diyos, yung nagsulat po ng Hebrews, yung writer po ng Hebrews, ang sabi niya, marami pa akong gustong ituro sa inyo, marami pa akong gustong sabihin sa inyo, pero ang hirap gawin. Bakit? Because ye are dull of hearing. Yung dull of hearing po dyan, makikita po natin, ang idea po ng dull of hearing, slow, lazy, or sa Tagalog, mapurol, tamad, makinig. Baka po sa ating pong Christian life, no, kung bakit hindi tumatatak yung mga mensahe na ating po napapakinggan, kung bakit di po natin na-apply yung ating po mga nababasa mula po sa salita ng Diyos, ay baka dahil biktima po tayo ng dull of hearing, ng sakit po na dull of hearing or dullness of hearing. Ang idea po, slow hearing, lazy hearing, mapurol na pakikinig. At minsan, pwede natin i-associate po yan sa mangmang na pakikinig or foolish hearing. At may mga rason po kung bakit po tayo makikita ng mga senyales ng pagiging slow or pagiging lazy sa pakikinig. Ang sinasabi po ng writer po ng Hebrews, kaya hindi po tayo natututo daw, kaya hindi natututo yung mga pinapatungkulan niya sa kanyang epistle po na ito, kaya po hindi po niya masabi yung mga mas malalalim po na mga bagay o mga doktrina sapagkat sila po ay tamad makinig. At kapag tamad makinig ang isang tao, isang Kristiyano, alam niyo po, kung tamad nga po siya makinig, how much more sa application? Kung tamad makinig ang isang Kristiyano sa salita ng Diyos, hindi mo siya maaasahan na maging masipag siyang i-apply ang salita ng Diyos. Tama po? Kung ang isang Kristiyano po, ay tamad makinig, hindi mo rin siya maaasahan na makakapagturo din po siya ng salita ng Diyos. So, makita po natin, di ba, na may domino effect po ito. Sa pakikinig pa lamang po ng salita ng Diyos, kapag ang isang tao, isang Kristiyano ay tamad na po, hindi mo siya maaasahan sa application, hindi mo siya maaasahan sa resolution, hindi mo siya maaasahan sa realization, hindi mo siya maaasahan even in the preaching of the Word of God. So, malaki po ang epekto po kapag tayo po ay tamad makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos
ay ang pagkain po ng ating pong espiritu. It is our spiritual food. And without our spiritual food, hindi po tayo mag-grow. We need the Word of God in order for us to grow. Kaya nga po ang aking pong encouragement and rebuke na rin po sa ating pong lahat, this 2025, it is now time to elevate our hearing. Huwag ka lang basta makinig, itaas mo yung antas. Talagang namnamin mo ang salita ng Diyos at i-apply natin ang salita ng Diyos sapagkat marami pang gustong ituro sa atin ng Panginoon. Marami pang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Marami pang gustong ilagay sa atin, sa buhay natin ang Panginoon. Pero hindi nangyayari sapagkat hanggang ngayon, hindi tayo nag-grow. Hanggang ngayon, level 1 pa rin tayo. So, yung mga bagay po na dapat nasa atin na binibless na tayo ng Panginoon, hindi natin nakukuha pa rin sapagkat hindi pa tayo ready. Hindi pa po tayo prepared. Now, it is time for us to elevate our healing. Especially, 2025 na, palapit na ang pagdating ng Panginoon. Nawa maabutan tayo ng Panginoon na mature na Kristiyano, spiritual na Kristiyano, na talagang nag-aabang sa pagdating po ng ating pong Panginoon. So, beware of dull hearing, my brothers and sisters. Ingatan po natin na tayo po ay magkaroon ng mapulol na pakikinig. Ingatan po natin magkaroon tayo ng katamaran sa pakikinig. Sapagkat kapag tayo mapulol o tamad sa pakikinig po, di ba marami po tayo mamimiss sa ating pong Christian life. Okay? Ano po yung mga reasons kung bakit po tayo ay nagkakaroon ng ganitong sakit, yung dull of hearing? No? Una, maybe the reason why we are dull of hearing, it's because of our pride. And we know from the Bible, ang sabi ng Bible, pride goeth before destruction. So, baka naman kaya hindi tayo nag-grow sa salita ng Diyos, baka naman kaya hindi tayo nag-grow, di ba, sa kalooban ng Panginoon. Baka kaya naman tayo hindi lumalalim, no, sa ating pong Christian life, it's because meron po tayong pride sa ating pong mga puso. At kapag may pride sa ating pong puso, di ba napansin niyo po, yung mga tao pong mayayabang, ayaw po niya ng correction. Ang Biblia po, punong-puno po ng corrections. Ang Biblia po, punong-puno ng instructions. Ang Biblia, punong-puno ng inspirations. Kapag ang makikinig nito at pagbabasa ng Biblia ay punong-puno ng pride, hindi niya ma-appreciate ang salita ng Diyos. Kaya nga, di ba, kapag ang isang tao mayabang, hindi po yung nagpapakorek. Ang isang tao kapag mayabang po, hindi po yung natututo, ayaw po niyan matuto, gusto niya sa sarili po niya. Di ba? Ayaw po niyan magpaturo, yun po yun. So, i-check po natin ating pong mga sarili, baka kaya hindi po tayo nag-grow sa ating pong Christian life, it's because we have pride in our hearts. At ayaw ng Panginoon sa proud man. Ang gusto ng Panginoon, ang itinataas ng Panginoon, ay yung may humility, yung may humble heart, di ba? He giveth more grace unto the humble. At nire-reject ng Panginoon ang mayabang. Bakit naman kasi atin hindi i-reject ang mayabang? Eh, hindi mo matuturuan. Hindi mo mapapagsabihan. Diba? So, kaya nakakainis kapag may mayabang po, diba? Kasi kapag sinabi mo, for example, kapatid, parang nakita ko ganito. Ay, hindi, kasi i-defend yung sarili kahit maling-mali naman, diba? So, nakakainis sa pagsabihan. So, minsan ang gagawin na lang nung nagsasabi ng rebuke or ng correction, papabayaan na lang niya, diba? O sige, bahala ka dyan, magkamali ka. Kasi mayabang ka naman eh. So, tingnan po natin, baka kaya tayo dull of hearing, kaya baka tayo hindi lumalago sa ating pong Christian life, kaya baka hanggang ngayon, milk pa rin po tayo, kasi sabi ng Bible, sa verse 13, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Baka kahit ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon, baby ka pa rin na Kristiyano, it's because you have pride in your heart. At ang sabi doon, kapag hanggang ngayon, milk pa rin sa iyo ang salita ng Diyos, sabi niya, unskillful in the word of righteousness. Hindi ka pa rin po skillful. Alam niyo po, ang dami ko pong mga namimit na tao na sabi nila, ang dami kong alam sa Bible, pero bagsak sa application. Ang dami ko pong nakikita pong mga Kristiyano, ang tagal-tagal pong Kristiyano, kapag tinuruan mo, sabi niya, alam ko na yan. Diba? Yung alam ko na yan, yung mga words na yan. Pero ba't di nila ma-apply? Pride. Ingatan po natin na magkaroon po tayo ng pride sa puso. Yan po lagi ko pong prayer eh. Na lagi akong i-humble ng Panginoon na mapapasubmit sa ating pong mahal na bishop na wag siyang mapipigilan, di ba? Nabigyan ako ng rebuke, wag siyang mapipigilan, nabigyan ako ng correction, ng mga instructions, di ba? Ng pagtuturo, na wag akong makakitaan ng
ng pride, 'di ba? Or ng pagiging not submissive heart, no? Na lagi akong bigyan ng Lord ng teachable heart. Na minsan kung mahirap man, kahit mahirap man yung rebuke o yung instruction ibibigay na ating pong mahal na bishop, ay matatanggap ko pa rin siya. So sana ganyan po yung ating pong maging puso, no? Ako, yun talagang pinagpe-pray ko na lagi ako magiging teachable para talagang mag-grow ako sa aking pong leadership, mag-grow po ako sa aking Christian life. Kasi kailangan natin matutunan, mga kapatid, na we always need someone to teach us. Hindi pwedeng, di ba kahit si Bishop, pinatututo pa rin po siya hanggang ngayon eh. Life is a learning process. It's a lifetime learning. Hindi nawawala ang education, hindi nawawala ang pag-aaral, hindi nawawala ang pagkatuto. Kaya kahit po ang ating pong mahal na Bishop po, natututo pa rin po ang ating pong mahal na Bishop sa mga circumstances, sa mga situations, even sa mga people po na nakikita niya, di ba, nakakasalamuha niya, natututo pa rin po ang ating pong mahal na Bishop. Kasi we can see him, di ba, na siya yung nagtuturo, pero ang reality, hindi naman natatigil po ang pagkatuto. So even our Bishop, natututo pa rin po siya. Ang mahalaga lang po sa bawat isa po sa atin, kahit saang ilagay ka ng Panginoon na antas, no? Kahit itaas ka ng Panginoon, dapat may submissive heart ka pa rin, dapat may teachable heart pa rin po tayo. At nakita ko po sa ating pong mahal na Bishop, no? Na sa mga natututunan niya po, kahit very recently, tapos na ipapasa niya sa amin, nakikita ko talaga yung humble heart and submissive heart na ating pong mahal na Bishop, no? Sa ating pong Panginoon, no? Sa tinuturo po ng Panginoon sa Kanya. At ganoon din po ang aking pong desire sa aking pong sarili, that I will always have a teachable heart. At sa ating po lahat, sa mga dinidisciple po natin, ituro po natin na we always need a teacher. We always need someone to teach us. At hindi po natin talaga masasabi na tayo magaling na, no? Kaya nga sabi ng Bible, mag-ingat tayo na pang makikita natin tayo magaling na. Unless, di ba, baka bumagsak po tayo, no? So, talagang if we want to be promoted in our life, no, if we want to be blessed much by the Lord, ipakita natin yung ating pong humility. At kapag may humble heart tayo, makikita mo talaga yung paglago ng isang Kristiyano. Kasi natuturuan po siya eh. So, minsan, kaya tayo dull of hearing, it's because may presence po ng pride sa buhay po natin. Okay, next. Maybe the reason kung bakit tayo dull of hearing, it's because of our perversion. Yung ating pong mga kasalanan. Ang sabi po ng Bible, di ba? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So kapag may kasalanan ka sa iyong puso, malaking hindrance po yan. Ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, no? Sabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, tignan nyo po ang advice ng writer ng Hebrews. Let us lay aside every weight. Yung mga kabigatan, isang tabi daw po natin yan. Sa ating pagtakbo daw po, di ba? Isang tabi daw po natin yung mga kabigatan. And the sin which doth so easily beset us. Ang perversion po will hinder our growth. Perversion or our sin will stop us from running our race, will discourage us from finishing the race that is set before us. Kaya ang sabi ng writer ng Hebrews, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Alam niyo po, ang perversion po o ang kasalanan po, nakakapagpatigil po yan ng growth, nakakapagpa-stop ng maturity po yan, nakakapagpa-hinder po yan ng ating pong paglago. Kaya tingnan po natin mabuti yung ating pong mga buhay. Kung tayo po ba ay lumalakad ng tama ayon po sa sinasabi po ng Biblia. Because if we want to grow more, di ba, we have to really follow the commandments of the Lord. We have to live a life na pleasing and godly sa harapan po ng Panginoon. Of course, all by the mercies of our God, di ba? Kaya tayo po nakakapaglingkod sa Kanya. Kung bakit tayo ina-accept ng Panginoon, it's because of the mercies of God. Pero ipakita natin sa Panginoon that we are trying our best to live godly, in a godly way. Dahil if we live in sin, if we continue to live in sin, isa po yan sa reason kung bakit tayo po tinatamad makinig. Kasi di ba pag nakakapakinig po tayo ng mga rebuke, pag nakakapakinig po tayo ng pagtatama po, pag nakakapakinig po tayo ng mga bagay po, di ba? Tapos may kasalanan tayong ninunurture po sa ating buhay, parang ayaw rin pakinggan po yun eh. Especially if you are enjoying sin.
At ang sabi sa Hebrews 11, no, you can enjoy sin for a season. 'Di ba? Pwede maging pleasurable talaga ang sin. Pero sinabi din sa Galatians, huwag tayo ma-entangle sa ating pong mga kasalanan. Be not entangled again with the yoke of bondage. Yan po ang sinasabi po ng Biblia. So, ang kasalanan, na-enjoy po talaga yan, pero for a season only. And then, magugulat ka na lang isang araw, hindi ka na makaalis dyan. Miserable na ang buhay mo. Kaya kung hanggang ngayon, di ba, nasa kasalanan pa rin po tayo, let's take a step towards God and live life, di ba, life in the will of the Lord, in a godly way. Tanggalin na po natin yung kasalanan po natin sa ating po mga buhay. Kasi yan po ang magpapahinder po sa atin from really, di ba, following God and hearing His Word. Let us elevate. It's time for us to elevate our hearing, no? By taking away the sin which does so easily beset us. Okay. Hindi lang po pride ang isa sa mga reason kung bakit po nasasabing mapulol tayo sa ating pong pakikinig, kung bakit hindi po tayo natututo, no? Pwedeng isa rin sa reason po yung passivity. Yung passivity, ibig sabihin, yung bang parang wala ka ng pakialam. Parang kalyado na yung iyong puso't isipan sa salita ng Diyos. Yung kahit tinuturo, napakaganda ng mensahe, especially our bishop, no? Pag nagtuturo po ang ating pong mahal na bishop, pag nagpe-preach po ang ating pong mahal na bishop, napakaganda po ng mga mensahe po talaga, no? Kaya nung nag-uusap kami ng ating pong bishop, sabi ko talaga, tayo, yung mga preachings nyo po recently, talagang ibang level na naman po. Yung There is Still Hope last Sunday, kung napakinggan nyo po yun, napakaganda po ng mensahe. Yung Evaluation and Resolution ba yun? Evaluation and Resolution, napakaganda po ng mga mensahe po na yan. Talagang nakaka-inspire po sa panimula pa lamang po ng taon. Ang sarap po i-apply, ang sarap po makinig ng preaching, ang sweet-sweet po sa pandinig po, kahit po yung rebuke na kasama po sa mensahe, napakasarap po pakinggan. Pero kung dull of hearing ka, hindi mo mapapakinggan po yan. Tatama rin ka talaga makinig yan. Bakit? Kasi wala na yung puso mo sa salita ng Diyos. Maaring napapakinggan mo siya, pero hindi mo mai-apply siya sapagkat dull of hearing ka. Kaya yun yung reminder po ng writer ng Hebrews, na sana teachers na tayo. Pero bakit hanggang ngayon, tinuturuan pa rin tayo ng tinuturuan ng mga same things? Sinabi ng pastor na dapat maaga tayo sa service, na dapat umaattend tayo ng mga services. Bakit hanggang ngayon, tinuturuan pa rin tayo ng mga ganong bagay? Dapat lumalago na po tayo doon. Dapat responsible na po tayo doon. Dapat responsive na po tayo sa mga bagay po na ito. Di ba po? Yung mga basic po of Christian life, dapat ina-apply na po natin yun. Para tayo po ay maging teachers na rin po ng ibang mga baby Christians. Na sana po, strong meat na po yung ating pong kinakain. Ibig sabihin, yung malalalim na po ng mga bagay ng Biblia, yan na po yung ating pong kinakain. Sabi doon, even those who by reason, sa verse 14, of use have their senses exercised to discern both good and evil. Alam niyo po, masakit po, na ang isang Kristiyano, masasabihan na baby Christian. Lalo na kung 10 years ka ng Christian, tapos hanggang ngayon, baby Christian pa yung tawag sa'yo. Napakasakit po nun. Pero ang may kasalanan po nun, hindi po kahit yung ibang mga tao sa paligid natin, yung mismong Kristiyano pong may sala po doon. Bakit? Kasi dull of hearing po siya eh. Ayaw po niya makinig. Tinatamad po siya makinig, maybe because of pride, maybe because of the sin na talagang hindi niya matanggal sa buhay niya, or maybe because wala na siyang pakialam sa salita ng Diyos. Wala sa kanya yung passion, wala sa kanya yung desire to really be delighted in the Word of God. Wala sa kanya yung joy to listen to the Word of God. Sana po tayo po, habang tumatagal bilang mga Kristiyano, lalo po tayo nag-e-enjoy sa salita ng Diyos. There is no greater thing than to enjoy the words of God. Sana po na talagang, alam niyo po, yung isa sa kasiyahan po natin at excitement po natin, yung talagang Word of God, preaching of the Word. Kaya nga, di ba, sabi natin, Baptist favorite ang preaching, di ba? Bakit po? Kasi yun ang pinaka-importante. Lagi ko po sinasabi po, no, na hindi mas importante ang sasabihin mo sa Panginoon kaysa sasabihin niya sa iyo. Mas importante ang sasabihin sa iyo ng Panginoon. Kaya nga, di ba, kay Martha at saka kay Mary, sino po yung sinabing she had chosen the good part, no? Si Mary po yun. Bakit po? Kahit yung ginagawa naman ni Martha ay para sa Panginoon, pero pinili ni Mary yung mas maayos na parte. Ano po yun? Yung nasa, di ba, nasa paanan po siya ng Panginoon.
nakikinig sa sinasabi ng Panginoon. Alam niyo po, hearing the Word of God in itself is a form of worship. You can sing praises to God. You can give your offerings. Diba? Lahat yan, form of worship. But hey, hearing the Word of God is a form of worship to Him. Gusto ng Panginoon na nakikinig ka sa Kanya. Kaya sana lumalim po tayo talaga, no? I-elevate na natin po mga salita. 2025 na po. Sana pag preaching, hindi na po tayo natutulog. Di ba po? Sana pag preaching, hindi na po tayo tinatamad. Sana pag preaching, talaga nagte-take notes po tayo. Sana pag preaching, may dala tayong Biblia, nagbabasa po tayo ng Biblia. Sana pag preaching po, hindi po lumilipad yung ating pong isipan. Sana pag preaching po, hindi po tayo tumitingin sa ating pong mga cellphone at gumagawa ng kung ano-anong mga bagay. Sana pag preaching po, talaga binibigyan natin ng high importance and high reverence ang pakikinig po ng salita ng Diyos. Christians, it is time to elevate our hearing. Let us hear the Word of God with high reverence, with high respect. Nalala ko na naman po yung maganda pong preaching na ating pong mahal na Bishop many years ago talaga about sa salita po ng Diyos. Yung magbigay ka ng mataas na respeto daw po sa salita ng Diyos. Kaya sana po kung gusto po natin lumago sa ating pong Christian life, di ba, at wag po tayo magkaroon ng dull of hearing, we have to take away all the pride, the perversions, and passivity, and let's start to focus our passion into the reading and hearing the Word of God. Number 1, dapat po magpatulo po tayo, magpa-rebuke po tayo. It is time to elevate our hearing, be taught and rebuked by the Word of God. The Word of God itself. Ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, okay, para maiwasan natin yung dull hearing, no? To take away dull hearing, 'di ba? Dull of hearing, para mawala sa atin yung dull of hearing, we have to be taught and rebuked by the Word of God. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the Word of God is quick. Ang idea po ng quick dyan, alive, buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay, nagbabago po ng buhay. Ito po ang salita na buhay na nagbabago po ng buhay. Sabi dyan, it is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Yan po yung sabi ko po sa isang preaching natin po, mahal na Bishop eh. Sabi ko, Bishop, yung preaching niyo po, it's sharper than any two-edged sword. Talagang yung salita ng Diyos na pinreach sa ating pong mahal na Bishop, tumusok sa aking pong puso. Sabi dyan, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang salita po ng Diyos, hindi lang po nakaka-apekto po yan sa spirito natin. It's not just spiritual food. Nakaka-apekto rin po yan sa ating pong kaluluwa. Our intellect, our emotions, di ba? Our attitude, our character. At hindi lang po yun, no? Nakaka-apekto din po yan even in the joints and marrow. Ang ibig sabihin po yan, physical. The Word of God, it is our spiritual food, pero ang effect po yan, hindi lang sa spirit. Even our physical and our soul, naaapektuhan po ng salita ng Diyos. Kaya, let's put high importance, no? Hindi lang importance, kundi high importance, high respect, top priority, ang salita ng Diyos sa ating pong buhay. Nakakatuwa po, no? Mag-mention ko lang po. Shout out po sa akin pong pamangkin, no, kay Sid, na taga New Zealand. Last Christmas, no, siniran po siya ni Pastor Nolan. At ang kwento sa akin nung pinsan ko po, yung kanyang mother, no, nagtatanong ngayon si Sid ng Bible, no. So bibigyan ko yan si Sid ng Bible. And then biglang nagsabi ni Sid, bakit hindi tayo active sa Bible? Nakakatuwa lang yung ganong heart, no, na nagkakaroon siya ng heart for the Bible, but hindi siya active daw sa Bible. So nagkakaroon siya ng realization and heart, no, na to really study the Word of God. At napakaganda po nun, kasi ang effect po ng Word of God, hindi lang basta sa spirito natin. Sabi ko nga, holistic ang effect, ang effect po ng Word of God. Kaya talagang, if we want to elevate our hearing, we have to be taught and rebuked by the Word of God. Mismong tayo po, tignan po natin ang salita ng Diyos, di ba? I-elevate po natin ating pong pakikinig. I-elevate po natin ating pong pagbabasa. I-elevate po natin ating pong pag-i-immerse na ating pong sarili sa salita ng Diyos by being taught and rebuked by the Word of God. Sabi po sa Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
So, if you will just imagine, di ba, the description or illustration na ibinigay po ng psalmist, ang salita ng Diyos ay lampara daw po sa kanyang paanan at ilaw, tanglaw po sa kanya pong dadaanan. So kung ikaw mismong tao, di ba, na Kristiyano, dala-dala mo ang salita ng Diyos, yan ang ilaw sa iyong paanan to guide you in your footsteps para huwag ka magkamay sa iyong mga decision makings and to guide you in your direction. Ano pong epekto po nun? Spirito lang po? Hindi po. Kaluluwa lang po? Hindi po. Even your life here on earth, talagang magagabayan po ng salita ng Diyos to put you into the right direction. Kaya dapat magpatuloy talaga tayo, magpa-rebuke tayo sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Very important po ang salita po ng Diyos. Ang sabi po sa Psalms 1, verses 1 to 3, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Nakita niyo po, di ba? Ang isang blessed man, no, nagme-meditate sa salita ng Diyos day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Joshua chapter 1 verse 8, This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. If you want to be successful in your Christian life, don't take out the book from your mouth. Don't take out the book of God, okay? The Word of God from your life. But meditate therein day and night. Diba? Talagang ilagay po natin sa ating pong mga buhay. Kung maiwasan nyo po yung dull of hearing, di ba? Tanggalin nyo po sa sarili nyo po yung mapulol na pakikinig. Tanggalin nyo po sa sarili nyo yung tamad na pakikinig po. At talagang it's time for us to be awakened, no? It's time for us to be, it's a wake-up call for all of us na this time na magpapatuloy po tayo sa salita ng Diyos. We will be taught by the Word of God. Sabi sa James 1:22-25, ito po ang mangyayari sa mga taong may dull of hearing, na nakikinig lamang po, no? Pero hindi naman ina-apply ang salita ng Diyos. Huwag kang manatili sa pakikinig lamang po. It's time for you to elevate your hearing. Lagyan mo ng application, lagyan mo di ba, ng devotion ang iyo pong pakikinig. Sabi sa James 1:22-25, But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Elevate your hearing. Huwag lang basta sa pakikinig. Huwag lang dull of hearing. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. So may nakita niya yung sarili sa salamin, pero nung siya lumabas na po at wala na po yung salamin, nakalimutan niya na kung anong klaseng tao siya. But whoso looketh into the perfect law of liberty, that's the Bible, the Word of God, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. So talagang pakita po natin, no, na tayo hindi po dull of hearing. Hindi po tayo tamad makinig. Hindi po tayo mapulol makinig. Ipakita po natin yung ating pong maturity, na tayo po skillful in the word of righteousness. May pagmamahal po sa salita ng Diyos para tayo po ipagpalain sa ating pong mga gawa. Diba? We have to be doers of the word and not hearers only. Elevate ourselves. Huwag tayo manatili sa pakikinig lamang po. At lalo na po, huwag tayo manatili sa tamad na pakikinig po, no? O tamad makinig ng salita ng Diyos. Ano pa po? Beware of dull hearing. It's time to elevate our hearing. Be taught and rebuked by the word of God. Be taught and rebuked by the worker of God. Ang ating pong mga pastol, ang kanila pong trabaho, magturo po ng salita ng Diyos. So, hindi lang basta tayo po na sumukonsulta sa salita ng Diyos, we also need the workers of God. We also need the pastors that God gave us, no? Para ituro sa atin mismo yung salita ng Diyos. Tingnan po sinasabi sa Hebrews chapter 13 verse 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you, ano po? The word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Ang sabi ng Bible, alalahanin daw po natin yung mga namumuno po sa atin
dahil sila po ang nagturo sa atin ng salita po ng Diyos. Ang role po ng mga pastors po, ang role po ng ating po mga disciples sa buhay po natin, mga teachers po natin, is to teach us, to preach to us, to guide us with the Word of God. So makinig po tayo sa ating po mga pastor. Huwag po tayo matigas ang ulo po, no, na nagsasalita po tayo, katulad nung sinabi ko po sa inyo kanina, we always need someone to teach us. Kailangan po natin ng mga nagtuturo po sa atin. Hebrews 13 verse 17. Hebrews 13 verse 17. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. Importante po yan. Hindi nyo lang basta susundin yung mga namumuno sa atin, but you also have to submit yourselves. Magpakumbaba tayo at magpasakop tayo sa kanilang leadership. Bakit po? Because their role in your lives, di ba? The role of our pastors in our lives, they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Ano po ba ang gusto niyo pong mangyari? Na kapag kayo po ay pinapanalangin ng inyong mga pastol sa gabi, ang panalangin ng inyong mga pastol, Panginoon, baguhin niyo na po siya. Panginoon, ang sakit po sa puso na ganito po ang buhay niya, ganito po ang trato po niya. Gusto niyo po ba ganun po ang report ng inyong mga pastol tungkol sa inyo sa Panginoon? Siyempre maganda po, di ba, ang report sa atin na ating po mga pastor, Panginoon, pagpalain niyo po si brother, pagpalain niyo po si sister sapagkat sila kagamit-gamit sa inyong gawain. Di ba yun yung maganda pong account sa atin po mga pastor? Hindi po problema ang binibigay po natin sa kanila, hindi po sakit ng ulo, hindi po immaturity, hindi po dull of hearing. Kundi lagi po tayong masipag sa pakikinig, sa sasabihin po sa atin ng ating pong mga pastor, alinsunod sa tinuturo po ng ating pong Biblia. So alam niyo po, importante po na talagang magpasakop po tayo sa tinuturo po ng ating pong mga pastol. Dahil yan po ang kanila pong gawain, they watch for our soul because they will give account. At sana po, when they give account to God, di ba? Hindi po sakit ng ulo ang account ay bibigay po nila sa Panginoon. Kundi, ang ibibigay nila sa Panginoon, biyaya or sila po yung napagpala at kasiyahan, kaligayahan po ang kanila pong masasabi po sa Panginoon. Okay, Jeremiah chapter 3 verse 15. And I will give you pastors. Ang Panginoon po, magbibigay daw po ng mga pastol according to mine heart, galing po sa puso mismo ng Panginoon, which shall feed you with knowledge and understanding. Eh, saan po kukunin ng mga pastol yung knowledge and understanding na ipapakain po sa mga miyembro? Of course, sa Word of God. At wala pong saysay yung pagpapakain po nila kung hindi po tayo makikinig. Kaya po sila nagpapakain para makinig po tayo. Kaya po sila nagpapakain para matuto po tayo. Kaya po sila nagpapakain para po tayo po ay lumago at maturuan po ng tama. Ephesians chapter 4 verses 11 to 14. Ephesians chapter 4 verses 11 to 14. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Ano daw po ang purpose? For the perfecting of the saints. Alam po natin, idea po ng perfecting po dyan, maturity. Para mag-mature daw po ang mga mananampalataya. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse 13, till we all come in the unity of the faith. Alam niyo po, iba-iba po tayo ng personality. Ang human tendency is to divide and not unite. Kaya tayo nag-unite because of the Spirit. Unity in the Spirit lang po. Kung tayo lamang po mga tao, magdi-divide po tayo lahat. Kasi iba-iba po tayo ng gusto, iba-iba po tayo ng trip, iba-iba po nagpapainis po sa atin, iba-iba po tayo ng passions, hobbies, di ba? Ng characters, ng attitude, iba-iba po tayo. Pero ang common denominator po natin lahat, yung banal na spirito na nasa atin po nananahan. So dahil may iisa po tayong banal na spirito, dapat iisa lang din po tayo ng kilos. Iisa lang din po tayo ng galaw. Iisa lang din po tayo ng goals, ng desire, ng passion. Hindi dahil sa atin po, sa human tendencies, kundi dahil sa spirit po na nasa atin po. Kaya, nagtuturo po ang mga pastor, di ba? Ibinigay po ang pastor, ibinigay po ang mga teachers po natin
till we all come in the unity of the faith. Nakita nyo po, kapag wala pong pastor, nagkakagulo po ang mga members. Kapag wala pong pastor, di ba? Kapag wala pong pastor, wala pong direksyon. Kanya-kanya po tayo. Kaya may pastor na ibinigay ang Panginoon para magturo po sa atin to always be united in the faith. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ito yung mas mabigat po na rason, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Kaya po may pastol na tuturo ng salita ng Diyos, di ba? Para wag na po tayo parang maging mga bata na madali pong mauto, no? Ng mga kung ano-anong klaseng doktrina o mga prinsipyo o mga principles, di ba? Di ba? Mga prinsipyo o katuruan na nakikita natin sa paligid. Alam niyo po, pagpunta sa social media, hindi na naman po doktrina ang dangerous eh. Even the principles and standards of the world, dangerous na po ngayon. Buti lang, meron po tayong pastor na nagtuturo po ng salita ng Diyos to guide us, di ba, to the right path. Eh ano po mangyayari pag dull of hearing po tayo? Ano po mangyayari kapag ayaw po natin makinig? Ano po mangyayari kapag di po natin papakinggan, mapapasubmit sa ating pong pastor? Wala po, hindi po tayo mag-grow. It's time for us to elevate our hearing. It's time for us to elevate, di ba, our submission sa salita po ng Diyos, sa worker po ng Panginoon, sa ating pong pastor. And pangatlo po, no, be taught and rebuke by the will of God. It's time for us to elevate our hearing. Wag lang sa pakikinig. Okay? Wag lang wag tayo magkaroon ng mapulol na pakikinig. Okay? Marami pang gustong ituro sa atin ang Panginoon. Marami pang gustong ipagawa sa atin ang Panginoon. Okay? So, ang kailangan po talaga natin, di ba? Iangat na po natin yung antas. No? Be doers of the word. Di ba? Talagang salita ng Diyos. Sa pastor po na meron po tayo. At pangatlo, sa kalooban po ng Panginoon. Be taught and rebuked by the will of God. Ephesians chapter 5 verse 17. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Huwag po tayo maging mangmang, okay? Intindihin po natin kung ano po ang kalooban sa atin ng Panginoon. Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. So, kung meron po tayong pagkakatiwalaan sa buhay po na ito, yung kalooban po sa atin ng Panginoon. Dahil sabi sa Romans 8:28, we know that all things work together for good. Hindi lang para sa lahat po yun, kundi sa idea ng to them that love God. Okay? Sa lahat na nagmamahal sa Diyos, and if you love God, you will keep His commandments. So kapag tayo po ay gumagawa sa kalooban ng Diyos, we know that all things work together for good. At alam natin na lahat ng thoughts ng Panginoon sa atin, sa Jeremiah chapter 29 verse 11, thoughts of peace and not of evil to give us an expected end. At sabi sa verse 6 ng Proverbs chapter 3, Proverbs 3 verse 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So importante po na magpatama tayo, makinig tayo sa kung anong niloloob ng Panginoon para po sa atin. Kung loloobin sa atin ng Panginoon ang mga bagay-bagay, di ba? Dapat dun tayo tumahak ng maayos. Tignan niyo po sinabi ng Romans chapter 12 verse 2. Ito po yung last verse po natin. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Para mapunta tayo sa perfect will of God, we have to not conform to this world, but we have to be transformed. Eh, paano po tayo matatransform? Ano po bang gagamitin po natin para tayo po ay matransform? This book of transformation, ang Biblia po. Sino magtuturo sa atin ng Biblia? Ang ating pong mga pastor. Saan po tayo dadalhin ng mga pagtuturo po na ito? Sa kalooban po ng Panginoon. At pagkalooban ng Panginoon, you always have the choice na wag mong sundin, di ba? Pero alam natin, pag hindi ka sumunod sa kalooban ng Panginoon, may mangyayari sa iyo na hindi maganda, di ba? May mga consequences, may chastisement, may mga challenges na pwede kang ma-encounter. But if you will go into the path of the Lord, di ba? Talagang transform mo yung sarili mo
to the Bible, to the listening of the Word of God, ginawa mo kung ano yung tinuturo sa'yo, pinakinggan mo kung ano yung mga nabasa mo, napag-aralan mo, eventually you will go to the perfect will of God. Maybe may mga challenges din po yan. Hindi po madali rin po ang patungo sa kalooban ng Panginoon, pero yan ang meron pong magandang tagumpay. Okay, yan po ang the best situation para po sa buhay natin. Natatanda ko po yung isang preacher na nagsabi, no? The best thing in life is to be inside the will of God. So talagang sana po tayo po ay tumahak po, no? At sundin po natin kung ano po ang kalooban ng Panginoon sa ating pong buhay. Basahin na po natin ulit yung ating pong main text. Ang sabi po ng Hebrews chapter 5 verses 11 to 14. And this time namnamin po natin yung reminder, yung rebuke, no? At ma-realize po natin sa ating pong mga sarili, baka mamaya, dull of hearing na pala ako, I need to correct myself. 2025 na, let us elevate our hearing. Huwag lang basta sa pakikinig. Huwag kang magkaroon ng mapulol na pakikinig. Ang sabi ng 11, of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Christians, ito po ang prayer ko po sa ating pong lahat na nakikinig. Verse 14, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Let us elevate our hearing. Let us be taught and rebuked by the word of God. Let us be taught and rebuked by the worker of God. Let us be taught and rebuked by the will of God. Tayo po'y manalangin. Dear Father in heaven, thank you Lord sa aking natapos po na feasting ngayong gabi. Nawa Panginoon, ang mensahe po na ito ay maging beneficial po sa lahat po na nakapakinig po ngayong gabi po na ito. At makakapakinig pa po Panginoon through replay. Nawa Panginoon, abutin niyo po Panginoon ang mga puso po ng bawat isa. Especially Lord, kung mayroon na pong mga tao po dito na Panginoon or mga mananampalataya na may dull of hearing na po, wala na po sa kanila, hindi na po tumatalab sa kanila Panginoon ang salita niyo po. Hindi na po sila naapektuhan. Sana Panginoon, maging wake up call po sa kanila po itong mensahe po na ito, na this time Lord, na they have to choose to really listen to your word, to apply your word, O God, to share your word. It's time for them, O God, to elevate their hearing. Hindi lang basta pakikinig, Panginoon. Hindi lang basta mapapasok sa tenga, lalabas sa kabila. Kundi, Panginoon, talagang namnamin nila, Panginoon, ang iyong salita upang sila ay lumago at maging kagamit-gamit pa, Panginoon, sa inyong gawain. At sila, Panginoon, magkaroon ng buhay na pinagpala. Salamat, Panginoon, sa araw po na ito. Ingatan niyo po kayo, Panginoon, at pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa lahat po ng nakikinig po at nanood po ngayong gabi po na ito. Nawa po, pagpalain po tayo ng Panginoon. And again, let us pray for the success of the celebrations this coming Thursday ng National Baptist Day. Supportahan po natin ito at tayo po ay magsama-sama po no, na mag-celebrate po ng National Baptist Day this coming January 9. Okay po, so salamat po sa lahat. Gabayan po tayo ng Panginoon. God bless us all. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like